So ito yung ilang sa mga train. Good news! Palapit na ang pagbubukas nitong MRT Line 7. Karoon ng groundbreaking ito noong April 2016 kasama si former President Benigno Aquino. Ngunit ang karamihang tanong, kailan ba ito magbubukas? So alam naman natin na nagkaroon ito ng delay dahil na rin sa pandemic at right of way issue. So ang i-update natin, simula tayo sa SM North dahil dito yung first station ng MRT Line 7. And then daanan natin hanggang dito sa may Commonwealth Avenue kasi mostly traversing dito yung daanan ng train. So marami na rin mga trains ito sa depot na galing sa Korea. So unang batch na dumating na mga train dito noong 2021. Yan po yung mga brand new Hyundai Rotem na galing pa sa Korea yan. So kasama din dito sa i-update natin yung San Miguel pala, na top nila yung Korea Railroad para ma-complete itong MRT Line 7 sa 2026. So yung Korea Railroad kabayan, sila yung Operation and Maintenance Service Deal. Nandito na tayo sa West Avenue, Quezon City. So dito pala ginagawa na rin itong daanan ng MRT Line 7. Ang bilis dito kasi kuwan lang to, nabubutas pa lang sila. So after ilang buwan lang yung napuntahan natin. Ito, nabuhusan na, tapos pa na rin. Kakaroon na rin to ng mga pierhead o yung daanan ng train. So yung mga dadaan ng West Avenue, expect ng traffic. Una, nagkaroon dito ng road widening sa kalsada. Yan, lalo na pagdating natin doon malapit sa harap ng SM North. Grabe oh. So parang lumiit na yung West Avenue ngayon, no? Grabe yung construction. So kasama din dito sa i-update natin sa harap ng SM North ay itong common station, extension ng LRT Line 1, MRT Line 7. So ang daming projects dito na sa harap ng SM North, grabe. At alam nyo ba, kapag nag-operate na itong MRT Line 7, simula yan sa SM North. Tapos kung matutuloy man yung location niya dun sa San Jose del Monte, Bulacan, na malapit sa SM din, maganda no? SM to SM ang biyahe nyo dito. Actually maraming SM ang madadaanan nito eh. SM North, SM Fairview, tapos SM San Jose del Monte, Bulacan. Kaya maganda. So ito na yung sa West Avenue, kabayan, no? Dami ng poste oh. Ito yung daanan ng MRT Line 7. Ang bilis pala, no? Buhusan na yung semento. Tapos ito naman construction. Kaya punta tayo ito, kabayan, sa common station. Parang napabalitaan ko itong common station. Nakon siya, natenga ulit, no? So parang papalitan nila yung contractor. Sayang naman, no? Kasi itong gitna niya or yung section B, halos tapos na yun eh. Meron ding kuan dito, access footbridge papuntang diretso Trinoma. Yun may ilalim mo. Ay, mukhang ito, meron na nga bagong kuan, no? Footbridge. Line 1 naman from Fernando Station papunta dito sa Common Station. Halos tapos na rin pala oh. Meron na palang poste dito oh. Ito yung sa bus station dito, dalawa na. Ito yung kakabukas. Dito malapit sa building papuntang SM North. Malapit yan sa Annex Building. Yan o.
Napakaganda ng bus station dyan. Merong escalator, may elevator, di ba? Napaka-modern. So hindi na kailangan bumaba yung mga pasahero dito sa malapit sa North MRT Station. Dito na kayo sasakay. Nalagay na pala sila ng mga ako dito, steel mapping. Ito yung future MRT. Ito yung first station ng MRT Line 7. Malaki na rin pala. Ano sa inyo kabayan? Late 2025? Itong station na lang yung tinatapos. Kasi doon sa Commonwealth Avenue kabayan, yung daanan ng train doon, halos tapos na yun. Kakaroon ng mga test run ng mga trains doon eh. Ito sumakay ng bus, no? Tinan mo yung traffic, oh. Hindi kung nasa bus carousel ka, mabilis yung biyahe mo. Oh? Diba? Ang daming laking kakainin space ng kalsada. Yung traffic sa EDSA, oh. Nandito na tayo sa EDSA. Ito po ay northbound. So, punta naman tayo ng North Avenue para maipakita ko sa inyo itong first station ng MRT Line 7. Malaki na rin yung progress. So, ito po yung first station ng MRT Line 7. Napakalaki nitong station. Actually, malapit siya dito sa Trinoma at saka SM North. Ito po ay part ng Barangay Bagong Pag-asa. Dati, bukas pa lang to. Tinan mo ngayon, no? Sarado na, no? Tsaka yung footbridge pala dito, papunta dyan sa Trinoma, natanggal na yun. Mukhang may gagawin silang bago dyan. Approaching tayo sa second station. Yan po yung Quezon Memorial Circle Station. Na yung construction dyan na I think na-delay din siya dahil sa issue yata ng area na gagawing construction. Pero ngayon, malaki na yung progress din na ipakita ko sa inyo. So, diretso na to papuntang elliptical road naman. So, yan po yung Quezon Memorial Circle Station. Ang laki na pala ng progress, no? Dati halos nilumot yan eh. Dahil sa walang galawan. Pero ngayon, okay na, oh. Pwede rin gawing commercial area yung sa taas, no? So, maganda rin itong location ng station, no? Kasi after yung mamasyal dito sa Quezon Memorial, dito may station na mismo. And then, ito yung malapit sa Ninoy Aquino Parks Wildlife Center, Quezon City Hall, Department of Agrarian Reform Building. Yan, I think nagkaroon ng issue dito dahil I think more than 5 times yung laki ng square meter ang pala gagawin. So, pinago nila. At maganda naman ngayon at na-resolve na. So, ito pala ay underground, no? Sa ilalim na daan itong train papunta dito sa University Avenue Station. At ito na po yung Tandang Sora Station. So dati itong merong Tandang Sora flyover at na-demolish yun to give way dito sa construction ng station at ito na siya ngayon. Yung mga station dito malalaki talaga, no? Katulad dun sa LRT Line 2 extension naman yung para hindi mahirapan yung mga natin na senior citizen, mga PWD. At marami siyang mga ibang way para makaakyat dito. Katulad nito, meron ng mga footbridge ginagawa. Oh. Diba? Tingnan mo yung traffic ng Commonwealth Avenue ngayon, no? Kasi alam niyo kabayan, kapag tatawid kayo sa kabila dito, dyan pa, oh. Napakataas nitong mga footbridge na yan. Parang umaakyat ka ng bundok, di ba? Oh? Yan lang kasing way dito para makatawid.
good news din para sa mga daily commuters. Marami ng mga waiting shed dito sa Commonwealth Avenue. Hindi lang papuntang Fairview, meron din papuntang Manila sa kabila naman yan. At ito na po yung Don Antonio Station. Malapit ito sa Evergotesco Commonwealth Shopping Mall, Shopwise. At dito matatanaw nyo yung train. Nandito na siya, no? So, madalas na may kita nitong mga test run. Dahil yung San Miguel, natap na nila yung Korean Railroad. So, nag-sign sila an Operation and Maintenance Service Agreement. And then, yun, para pagtulong para magiging operational na to. I think 2025 late or early 2026 ang target nila dito. And so, malaking role nitong Korail. So, tutulungan nila yung MRT Line 7 sa operational system, yung mga safety, ano ba, yung mga maintenance. Dito na tayo ngayon sa Evergotesco. So ito po yung natin natin itong Don Antonio Station ngayon, ha. Yung train pala nandyan na. Ito na mga footbridge dito, oh. Ayan yung station. Ng mga tao. So yung train pala nandyan na, kabay, no? Gumalaw na. Parang nagkaroon ulit ng test run. Ito malapit sa Shopwise. Bali, napakarami ng mga hagdan or babaan na kiyata nitong Don Antonio Station, no? Ganyang kalaki, oh. Ito meron din siya, oh. Ayan, hagdan na ginagawa pa yun dito. Kaya mabilis. Ito rin merong ginagawa, parang ito yung escalator. Kasi nito, galing yun sa depot. Malapit sa Quirino. Yan, o. Yan na masyadong kita dito. Pero ito ay malapit sa Don Antonio Station. So, pakita ko sa inyo itong riles ng MRT Line 7. Diba, malaking tulong to. Tingnan mo yung traffic sa... Pagka umandar na itong train, malaking ginawa yan. Mabilis na, matipid pa. Malapit sa Evergotesco. So, ano tingin nyo? Late 2025 or early 2026 nang magsimula ang operation itong MRT Line 7. May mga ilang station kasi dito na ginagawa pa, tulad ng nadaanan natin. Tinamin ko, wala pang... Ito, alas 5 na yan, tinamin traffic, oh. Diba? Kahit 6 lanes na yan, ganun ka traffic pa rin. So, ito po yung Don Antonio Station. Tingnan mo yung traffic sa baba, no? Actually, ito inabutan na tayo ng rush hour. So, ngayon maraming umuwi. Ito yung mga galing sa Metro Manila. So, kanyan, itong lane natin, motorcycle lane yan. Ito na kulay blue. So, kulang talaga yan. Bawal yung mga 4 wheels, mga bus, mga jeep. So, ano sa tingin nyo yung solusyon dito? Bakit ganito ka-traffic? So, syempre, ibang
modes of transport. Yan na yung rail line. Yan. So siguro kung mag-operate na to, no, ang daming nito. Bawasan ng mga private vehicles. Yan, lalo na pag ang ruta nila Fairview to SM North, nako. Sumakay na lang kayo ng train kaysa magdala pa ng mga sasakyan nyo. Yan yung traffic, oh. So ito na po yung Batasan Station. So dito kabayan, comment down below na kayo kung kaya bang magbubukas ito ng late 2025 or 2026. So makikita mo naman yung overall progress ng mga station sa Commonwealth Avenue ay halos formado na. Yan, meron na kayo idea kung saan itong dadaan, no? So nandito na tayo sa Fairview Center Mall. Ito po yung Regalado Avenue Station. So marami din mga commuters dito sa area kasi dito nagbabaan yung mga commuters. Nasakay ang UB Express, bus, jeep. So approaching na tayo ngayon sa SM Fairview. Napakalaki ng mga bawat station. Kaunting panahon na lang at itong mga sasakyan dito, lalo na sa mga may private na araw-araw dumadaan dito sa Commonwealth Avenue. Alam ko yung kung talaga dito, kalbaryo. Lalo na pag rush hour, talaga namang mapapainit ka talaga sa bagal ng usad ng traffic. Pero pag natapos tong MRT Line 7, malaking tulong talaga to dahil mas makatipid at mabilis sa biyahe para sa mga daily commuters. At abangan nyo itong part 2 ng video natin. Pupuntahan natin itong sa San Jose del Monte, Bulacan. At doon, makikita nyo kung masasama ba itong pagbubukas ng MRT Line 7 simula SM North hanggang dito sa Bulacan.